Wow. It's so good to be back. Maganda yung bagong seat plan natin. May tip lang ako. Bago mag-service, mag-CR na kayo, lalo na yung nasa gitna. Okay. Para, kasi mahihirapan kayo sumingit. Hallelujah. I'm thankful to the Lord. Nandito po kaming muli ngayong January 2026. Salamat sa Panginoon, dinala kami ng Panginoon dito. At kami po ng aking family, we're so happy to see you, your beautiful faces. Hallelujah. Ayun. Kaya habang nasa group chat pa ako ng Jugs Go QC, abang active pa ako sa group chat, bago pa ako ma-declutter, hallelujah. Papasalamat ako sa Panginoon for this opportunity to share the Word of God with you this morning. And thank you, Pastor B-Boy and the leadership for this opportunity para makapag-share. Hallelujah. Okay. So, sige, game na. Ngayong umagang ito, I would like to share with you. Ang title po ng ating mensahe is Driven by Heavenly Vision. Now, what is driving us as a church? What is driving you as a Christian? No? Ano man ang focus mo ngayon, whether you are focusing sa mga estudyante, sa iyong studies, or sa iyong family, yung mga homemakers, yung mga tatay, yung mga nanay, no? Mga business people, sa mga career people, what is driving you? Ano ba yung talagang nagpapatakbo sa iyo? I would like to propose this message to you today na ngayong 2026, tayo po ay i-drive ng heavenly vision. Hallelujah. So, ang ating scripture ay napakahaba mula po sa Acts chapter 26, verse 19. Ano pong number? 26:19 ng Acts, and it says, I was not disobedient to the heavenly vision. Ang nagsasabi po nito ay si Paul, nung kaharap na po niya yung pinakamatinding audience niya, yung hari. No? Kung saan nag-mission si Paul, pero dumating yung time, humarap siya doon sa hari. Hindi lamang hari, kundi emperor. Di po ba? No? At ang sabi niya, hindi ako nag-disobey sa heavenly vision. So sa madaling salita, si Paul po, lahat ng sacrifices na ginawa niya, sa lahat ng pagsusulat niya, most of the books of the New Testament were written by Paul. Tama po? Sa lahat ng ginagawa niya sa ministry, umabot siya sa iba-ibang mga cultures. Ang sinusunod lang niya ay heavenly vision. Amen. No? So ngayong umagang ito, I would like to talk about this. Feel free na putulin ako, Pastor B-Boy. Hindi ko matansya kung gaano kahaba tong mensaheng ito. Pero dalawang bagay lang to eh. Dalawang bagay lang isi-share ko sa inyo. Hindi na yung 15 points nung ako'y nag-preach long time ago. Ngayon, 2 points lang tayo. But I really hope and I want to speak from my heart. And I hope that I would be able to speak from the heart of God. Hallelujah. Excited po ba tayo? Okay, no? Wala na pong paligoy-ligoy. So, gusto ko lang i-share sa inyo yung naging missionary journey. Wow, naging, no? Yung naging missionary journey po ng Jugs Go, na kung saan kami po yung inyong ibinala sa kanyon. Okay? This is the missionary journey na pinagdaanan natin for 7 years.
going 7 years this 2026. So, nung 2019, alright, sabihin natin lahat 19. May nakaalala pa kaya kung anong chapter and verse tayo, yung binasa natin kanina? Acts 26:19. Simulan natin sa 19. Noong 2019, God through Jugs Go sent us on a mission to Thailand. Hallelujah. Maraming salamat sa mga panalangin at sa mga encouragement at sa support at sa mga nagmi-mission, pumupunta rin doon, nagmo-mobilize. No? Everything na ginagawa natin para sa global. Naging tinawag pa tayong Global Moshav. Amen? Hallelujah. Parang di kayo masaya. Alright. Ang Jugs Go QC ay tinawag na Global Moshav or Mission Sending arm ng Jugs Go. And nung 2020 po, after 1 year, kami po ay lumipat from Bangkok to Mesot, kung saan doon po talaga yung naging mission field natin. Ang Mesot po ay nasa western part po ng Thailand, doon sa Thai-Myanmar border, para po sa hindi nakakaalam. Alright? It is around 9-hour bus ride from Bangkok. No? So, yung mga gustong pumunta doon, habang nandun pa kami, pumunta na ho kayo. Okay? No? So, 2020 kami po lumipat kasi 2019 we just tried to settle down just to absorb, no, kung ano yung learn the language, di ba? Sa Bangkok po 'yan at kung matutong kumain ng maanghang. Mahilig ba kasi sa maanghang? Okay? Natuto po kaming mag-Thai kahit papaano, makatawad pag namimili. No? And yun po, but for 1 year, after 1 year, we moved to Mesot, doon po sa mission field natin sa particularly focusing on the Karen. Okay? In 2021, the missions team went from 3 plus 1. Alam niyo po ba yan? No? Kami pong 3 ay naging 4. Binigay po ng Lord yung Jackie Chan natin dyan sa likod dyan. Nakita niyo yung buhok ng anak ko, no? Ang tumira niyan, yung nanay. Parang si Jed lang nung araw, di ba? No? Bruce Lee ang datingan eh. Di ba? Kasi kung nakita niyo si Jed, mukhang K-pop, ito naman mukhang Chinese Kung Fu. No? So, siyempre, may hilig tayo sa ganyan. Hindi ko po alam. Alright? Pero yun po, no, it was, can we say, joy giver, no, sa amin pong mission journey. And then, noong 2023, I had the privilege and received the God's grace of hearing the sound of heaven in a province called Konken. Right? Yung Konken po nasa northeast. Nagulat po ako, habang nag-worship, ako po, na-open yung ears ko, and I hear the sound of heaven. Surprisingly, ang narinig ko po nung time na yan, noong 2023, akala ko, maririnig ko, holy, 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 yung ganon, no? Pero ang narinig ko po ay tawanan. Right? There's so much joy in heaven. Kaya mga kapatid, ngayon 2026, dapat po mapuno tayo ng kagalakan ng Panginoon. Amen ba? Pag medyo nalulungkot ka, tingnan mo lang yung mukha ng katabi mo. Okay? para maaliw ka naman ng konti. No, we need to be filled with the joy because that's the sound of heaven. And then, 2026, God spoke again. No, 2026, nangusap ang Diyos. Sabi ng Lord, you are coming home. No? Halos mahulog ako sa kinauupuan ko. nung nangungusap po ang Diyos patungkol dyan. Okay? Kasi hindi ko po siya ini-expect. Alright? Pero it is really God speaking. Mamaya explain ko sa inyo na kung paano po nangyari nangungusap ang Diyos. Pero ito po ay hindi aksidente. Amen? Walang aksidente kay Lord. At wala rin pong detour. Naniniwala po ba kayo? Lahat planado sa harapan ng Diyos, sa isip ng Diyos?
Okay, walang aksidente, walang detour. But like Paul, by God's grace, I would like to be bold in saying, we did not disobey the heavenly vision. Hindi po sariling pangarap, hindi pangarap ng church, kundi yung heavenly vision ang sinusunod natin. So this is our missionary journey for 7 years. At kabahagi po kayo lahat dun. Amen po? Hallelujah. Palakpakan naman natin ang Panginoon. By the way, no, November po yan nung kami po pumunta doon noong 2019. Pansinin nyo yung numbers 19 and 26. And then sa Acts 26:19, sabi ni Paul, I was not disobedient to the heavenly vision. Ang galing, no? Hindi ko po hinanap yung numbers Hindi naman po ako numerologist. Okay? Mga kapatid, pero talaga ang Panginoon may sinasabi po sa atin dito. Alright? No? So, ano po nangyari sa akin? Maikwento ko lang sa inyo, nagkaroon po ako ng vision. Okay? Sabihin natin lahat, vision. O, sabi ko sa inyo, dalawa lang ang pag-uusapan natin ngayon. First, vision. It was a face-to-face encounter with Jesus. Huwag tataas ang kilay nyo. Okay? Alam ko, mga ayos ang ahit ang kilay nyo, pero huwag po tataas ang kilay nyo. But I was in a province called Konken, again, 2025, December. At yun po ay grabe po yung revival move of the Holy Spirit na ginagawa doon. Pumunta lang po ako sa likuran ng hotel, doon sa hall ng hotel. At ako po ay nilid ng Lord na magpatira pa. Facebook avatar ko po yan Okay, so imagine niyo ako na lang po yan. Alright? So ako po ay nasa likuran at nagpatira pa ako face down to the ground. And di ako makapaniwala. Nakakita po ako ng pangitain. Vision. Sabihin natin lahat, vision. Nakita ko yung mukha ni Jesus face to face. As in literal. Ganyan, no? Habang yung mukha ko nasa sahig. Carpet naman po yun. No, pero siyempre, nag-worship tayo doon. Na-imagine nyo ba makikita nyo yung mukha ni Jesus doon sa sahig? I never imagined that. Ako, na-imagine ko, siguro makita ko paan ng Panginoon. No? Pero pinakita ng Panginoon yung kanyang mukha. Talagang ang Diyos magpapakahayag sa iyo minsan sa hindi mo ini-expect na paraan. Naintindihan mo ninyo? Pero all part of His plan. Ako po ay nandun and I was trembling. No, habang sila busy na sa mga ginagawa ng mga nagmi-minister yung pastor, yung mga speaker, nandun lang ako, nanginginig ako sa likod. Because I saw God face to face. Doon sa under the ground. Parang ganun. Nasa ground po. Okay? So it was a vision, a powerful vision. And tayo po, we are a worshiping church. Amen? Blessed ba kayo? Nilapitan ko yung ating worship leader, si Sister Grace kanina. Sabi ko, I love your voice. No? Ganda ng boses. No? Pakinggan ko yung ating tunog. Ang ganda ng tunog, kahit kulang tayo ng instrumento. No? But it's not about that. We love to worship God. Because God loves to come in this place when we worship Him. Amen? Minimit tayo ni Lord. But what is really the meaning of worship? Okay? Kung wari, expert po muna tayo sa salitang Greek. Kasi diyan po nang galing yung New Testament of the Bible, Greek. Pakibasa po, ano po yung worship? Proskineo. Okay? Yan, sige. Pasiklaban mo yung katabi mo. Proskineo. Kung wari, mga Greek tayo, Okay? Natatalino, no? Ang ibig sabihin po ng worship, in its original form, proskineo, is to fall prostrate. Yung dumapa, magpatira pa, mag-worship sa Lord. Hindi po ito performance. Amen? Hindi po ito yung kapag tumapat sa iyo ang camera, biglang tumataas ang kamay mo.
Okay? Hindi po ito yung hindi po ito yung kapag ka-type mo yung kanta, kakantahin mo. It's not about singing. Worship is about falling down in front of God like you are dirt. Worshiping God because He is holy. He is worthy of our worship. So I was doing that, falling prostrate. And ang root word po ng salitang proskineo ay, makikita po natin dyan. Everybody say, pros. Okay, dalawa na yung Greek na alam mo. Expert ka na sa Greek. Diba? Ano ba yung pros? It means close, personal. It means face-to-face contact. Okay? It means, it's like feeling someone's breath. Kasi mukha sa mukha hinihinga ayoko po yan nangyayari pagka umaga. Yung pagkabagong gising ang aking mga anak. Tapos biglang, Daddy, good morning. No? Ang tawag ko po doon, breathasaur. Breath na whatever. Okay? I'm sure ayaw din nila yung hininga ko pag bagong gising. No? Pero alam nyo, mga kapatid, that's pros. Ganon ka-intimate. Ganon ka-close. Yun ang gusto ng Lord mangyari ngayon 2026 pag nag-worship tayo sa Kanya. Ma-meet mo siya, whether in a vision or through His Word. Ma-meet mo ang Panginoon. Pagpasok mo pa lang dito. I remember when we went to Israel, unang strum ko ng gitara, alam niyo yung D, yung chord na D, pinakasimple. Pag strum ko ng gitara, D, hagulgol na ako because the presence of the Lord came. Tel Aviv pa lang yun, wala pa ako sa Jerusalem. God comes. And God wants pros. God wants intimacy. God wants to show Himself to you in the closest way possible this year. Bakit? May purpose siya. Amen. Hallelujah. Gusto niyo po ba na ma-meet si Lord ngayong taong ito? Hallelujah. In John chapter 1 verse 1, okay, parang pang January, John 1:1. Sabi po sa John 1:1, in the beginning, sabi natin lahat, beginning. In the beginning was the Word. Yung word na yon, alam natin, si Jesus yon, capital W. In the beginning was the Word, Jesus. And the Word was with God. Kasama daw ng Diyos si Jesus, yung Word. And the Word was God. Nakikita niyo po yan? Yung larawan po na yan. The Word was with God. Ano po ibig sabihin ng with? Pag sinabi pong with, pwede ko ba makasama lang si Brother Mac? Kasi kinakapatid ko to Namimiss ko rin. Ano? Pag sinabing with, iniisip nating with, ito ako, tangkad para makalamang naman ako. Okay? Kasi nung araw, maliit pa siya. Nakikita ko siya naglalaro. Okay? Pero, alam niyo yun, pag sinabing with, iniisip natin with, ganito Right? Brian is with Mac. No? O kaya naman, kumakain kayo, ganun na mag-isip, no? Pag sinabing salo-salo, sama-sama, di ba? Kain kayo magkaharap. Yun yung with. We are together with one another. Nag-worship tayo rito. With. Thank you, Mac. Yan. So, walang pakita sa camera yung pogi mong mukha. No, so, pero pag sinabing with, yung original word is pros. So, in the beginning, when God was creating everything, God and Jesus, God the Son, God the Father, and God the Son. We understand, right? They were face to face. Ganon sila kaisa. Ganon sila ka-intimate. 2026, gusto ng Panginoon maging with God ka. Do you want God to be with you this year? Do you want God to be pros, close, intimate with you this year? Mga kapatid, my life was never the same
when I encountered God like that. Ibang klase yon. Ibang klase. Ni-encourage ko kayo. I pray that you will see vision. No? The word, so after that, umuwi ako ng Mesot, galing doon sa probinsya ng Konken, and then, nakapanaginip si Pastora Ella. 3 panaginip. Hindi na ako magkikwento, magpe-preach din siya next time, siguro. No, abala na siya magkwento. 3 panaginip. Pagkatapos nga managinip, nakatatlo pa no? Confirm na confirm. Sabi nga sa akin, shoe yung tawagan namin Alam niyo sa French, di ba, mon shoe. Hindi po sapatos. No? Shoe. Mag-pray ka nga ng seriously. Ngayong 7 years, kasi this November 2026, magsa 7 years kami sa Thailand. No? Mag-pray ka nga seriously. Ano bang sinasabi ng Lord sa atin ngayong 2026? So ako naman, serious naman talaga ako mag-pray. After my encounter like that, talagang nagkape na ako. Ganun ako ka-serious Nagtimpla akong kape, nagbukas akong Bible, nagpe-pray ako sa Panginoon. So dinala ako ng Panginoon sa isang Christmas passage. Wow, Christmas. January na ba ito? December pa, no? Okay. Nagbasa ako ng Luke chapter 2. Verse na walang nagbabasa. Right? Bible verse na walang nagbabasa. O kaya walang nagme-meditate. Sabi po doon, maliit. Nagpa-practice na tayo sa LED wall. Okay. Okay. Sana po mabasa ninyo. Luke chapter 2, I will start with verse 21. Okay. On the 8th day, everybody say 8. When it was time to circumcise the child, he was named Jesus. Alam niyo po ito, no? Pinanganak si Jesus, 8th day niya, isi-circumcise siya. The name the angel had given him before he was conceived. When the time came for the purification rites required by the law of Moses, Joseph and Mary took him to Jerusalem to present him to the Lord. Okay? Now, there was a man in Jerusalem called Simeon. Pakisabi po yung name ng character natin. Simeon. Sino si Simeon? Kilala niyo ba si Simeon? Kilala niyo si David, kilala niyo si Moses. Si Simeon, kilala niyo? Anong papel ni Simeon? Ito papel niya. He was righteous and devout. He was waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was on him. Okay? Itong taong ito talaga namumuhay para sa Diyos, at ang banal na Espiritu ay nasa kanya. Okay? Tandaan niyo po, wala pang baptism in the Holy Spirit during that time. Hindi pa pinapanganak si Jesus as human. Okay? You get it? Pero itong taong ito was a man before his time. No? He was with the Holy Spirit. And then, it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not die before he had seen the Lord's Messiah. Okay? Hindi raw siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita si Jesus. Okay? Moved by the Spirit, he went into the temple courts. When the parents brought in the child Jesus to do for him what the custom of the law required, Simeon took him in his arms and praised God, saying, Sovereign Lord, as you have promised, you may now dismiss your servant in peace, for my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the sight of all nations. Itong si Simeon, hawak-hawak niya yung baby Jesus. At pinangako sa kanya ng Holy Spirit na bago siya mamatay, ay makikita niya si Jesus na walang nakakaalam kung kailan darating. Okay? At nung buhat niya si Jesus, sabi niya, ito yung sinabi niya, You may now dismiss your servant in peace,
For my eyes have seen your salvation. There's something that happens when you see Jesus. When I was reading this, halos mahulog ako sa kinauupuan ko. Naririnig ako ni Pastora Ella, oh my God ako eh. Alam mo yun? In prayer, I was saying, oh my God, oh God, oh God. Alam mo bakit? Like Simeon, I saw Jesus. Remember? And the Lord was saying, on the 7th year, remember, I was seriously praying anong plano ng Diyos on the 7th year. And on the 8th day, anong gagawin namin after 7? Do you understand? So nagpe-pray kami, Lord, anong gagawin? Tapos papakita ni Lord, you may now dismiss your servant. Hindi pa po ako mamamatay, huwag kayong mag-alala. Okay? Pero pag sinabing dismiss, after 7, on the 8th, nagigets nyo? Alright? On the 8th, alam nyo na, nagkakaintindihan na tayo doon. No? Na may closure para sa aming missionary journey. Are you getting this? On the 8th day. Sabi ko sa Lord, oh God, hawak ko Bible, hawak ko yung kape. Oh God, Pastora Ella, oh God. Napapaganon ako. Halos nanlambot yung tuhod ko kasi hindi ko ina-expect. Hindi ko ina-expect. It's not that I don't want to. Hindi ko lang talaga ina-expect. Kasi I know great things should be done. Greater things are yet to come. Greater things are still to be done in that city. That's my heart. That's my vision. No? Personal vision. But I really know it's from God na may gagawin ng Diyos doon. And then the Lord is saying, you may now dismiss your servant. Oh God. Sabi ko, Lord, I need confirmation from a prophet. Yan ang sabi ko, Pastor B-Boy. I need confirmation from a prophet. Baka mamaya, binabasa ko lang to eh. Tapos na-timingan. Alam mo, ginawa ng Lord, confirmation from a prophet ba gusto mo? Oh, ayun no, yung susunod na verse mismo, exactly the next verse, sabi diyan, there was also a prophet. Well, nung sinabi ko kay Lord, Lord, I need confirmation from a prophet. Pagbasa ko, there was also a prophet. Nya! Prophet Anna, the daughter of Penuel, of the tribe of Asher. She was very old. So hindi po si Ate Ana to, pasensya na. Meaning, she is mature. Okay? Nung na-attain na niya yung maturity, no? Bakit po? She had lived with her husband 7 years. 7 taon siyang may asawa. And after her marriage, and then was a widow until she was 84. So buong buhay niya, she was a widow, and she never left the temple. Everybody say temple. But worship night and day, fasting and praying, coming up to them at the very moment. She gave thanks to God and spoke about the child to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem. Sabi ko, Lord, I need confirmation from a prophet. And then si Anna, 7 years may asawa. At pagkatapos nun, dinedicate niya ang buhay niya sa temple. Lord, i-dedicate ko yung buhay ko ngayon after 7 years. I-dedicate ko yung buhay ko sa temple. Ano ba yung temple? Hindi po sa Buddhist temple sa Thailand. The church is the temple of God. So sabi ko, Lord, 7 years. And then after that, I'm gonna dedicate my life to the temple. Okay, Lord. Amen, Lord. Oh God pa rin ako na, oh God. Oh God. Oh God. Ganun ako. Di po ako nag-oh God eh. Kasi pinapagalitan ko yung mga anak ko pag ginamit nila yung name of the Lord in vain. Alam mo yun? Unless in prayer, don't say, oh my God. That's right. Gets nyo? Kasi do not put the name of the Lord in vain. That's right. Kaya hindi ako nag-oh God, hindi ako nag-oh my God. Pero that time I was praying, oh my God.
Oh God! Oh God! Okay. Parang hindi pa tapos. May kasunod po na verse kung makikita ninyo, di ba? When Joseph and Mary had done everything required by the law or the word of the Lord, they returned to Galilee to their own town of Nazareth. Do you understand what this is saying to us? Ha? QC ba, QC? Oo, parang hindi ako matanggal sa group chat. No? Pinauuwi kami ng Lord kasi nagawa na lahat ng nire-require ng salita ng Diyos sa amin for 7 years. Ang litong-lito ako. Bakit? I had mixed emotions. I was excited and at the same time, why? Tapos na ba trabaho namin dito? Parang gano'n, no? Pero alam nyo, hindi pa tapos ang trabaho ng JAGSGO doon. Nagets nyo? Kami, naka 7 years. Makaka 7 years sa November. Tama po? Okay? Pinapatapos ng Lord yung trabaho na binigay niya sa amin. Now, after that, there was a prophetic surprise. Why? Nanood ba kayo sino ba nakapanood nung service nung linggo sa Maine? Alam nyo, kami po ay uuwi talaga ng January. Bakit po? We are coming home for the 29th anniversary of JAGSGO. Okay? And then we are coming home for Pastora Cynthia's 60th birthday. Okay? And then, we are coming home for the JAGSGO General Conference in February, which happens every 3 years only. So, planado na uuwi kami rito for that. Nothing else. Nothing else. So, but God's purpose is greater. Nandun si Bishop Mario, prophet, di ba? Sabi niya, pinauuwi na kayo ng Lord. Kinonfirm na naman ng prophet. And then, when I heard na i-commission kami bilang pastor sa Maine, Sir, hindi QC. No? Nung narinig ko yon, yung buong dito ko, ang laki. Yung buong dito ko, nanginginig. Lord, ano to? Ganon ang pakiramdam ko. Sasabihin ko lang sa inyo. Nangangatog ako. Lord, ano to? Attend lang kami ng ng JAGSGO General Conference eh. Tama ba? No? Attend lang kami ng birthday. Makiki-birthday yan lang kami. Parang ganon. Attend lang kami ng anniversary. Ano to, Lord? Nakaupo ako nung sinasabi, Lord, nangangatog ako. That's me. No? That's the human me. Because I know what entails. I-imagine ko yung mga tinawag ng Lord si Pastor Biboy magpastor sa JAGSGO QC. Na-imagine ko, marami ako napipicture, pero ako, nangangatog ako. Nung sinasabi, i-commission as pastor sa Maine. I can speak to you freely because you're my family. Okay na yung live stream. Family rin. No? Hallelujah. And the plan was different from the vision. Alam mo, pag tinanong mo kami, ang sagot lang namin, Sir, tinatanong mo kami, global head, boss. So, tatanungin niya kami, kailan kayo uwi? Pastora Cynthia, kailan ba kayo uwi? Pati mga elders, nagtatanong, kailan ba kayo uwi? Isa lang sagot ko. Pag sinabi ni Lord, uwi na kami. Yun lang naman yun eh. Bakit? Bakit ko pipiliin dun? Diba? Maraming sacrifices, diba? I mean, dito rin naman may sacrifices, pero basta ang alam ko, nandun kami kasi sabi ni Lord. So, pero, in my mind, I do calculations.
2030 to 2034, ang iniisip kong human wisdom. Uwi kami 2030 to 2034. All things considered, in my limited knowledge. Okay? Nagme-matrix ako eh. Nagsusulat ako. Okay? Lahat yan, naka-date. Pati mga prayer request ko, naka-year. Ganon. Pero 2030, 2034, yan ang plano. From that time, kasama i-consideration yung education, yung church, everything, buhay namin, yung pagtanda, lahat, nakaplano. Okay? Pero, iba yung plano sa vision. I saw the Lord, and He spoke. And it was confirmed by the prophet. Sabi ko, Lord, ibang klase to. Kasi may plano si Lord sa atin. Amen po ba? May plano ang Panginoon. No? I'm not teaching, but I'm also teaching. I hope, I'm speaking from my heart, I hope nakaka-get through sa inyo ngayong umagang ito. Alright? Kasi sa Proverbs 16 verse 9, sabi po dyan, we can make our plans. Especially, Pastor Biboy is a good pastor. No, he make plans. No, having a background doon sa kanyang trabaho. No, hindi pwede walang plano, di ba, no, sir? We can make our plans, but the Lord determines our steps. Ang plano, 2030 to 2034. Pero yung step, nasa Lord. Kaya lagi ko sagot, pag sinabi ni Lord, uwi. Yun eh. And nayanig nga lang ako. Kasi it was a prophetic surprise for me. No? And, hallelujah. Okay lang ba kayo? Okay, bear with me. Kasi wala ako sa teaching mode eh. Yung heart ko is also overwhelmed. I hope you understand. Alright? So, merong bagay patungkol vision that I want us to understand. There are 3 dimensions of vision. This I learned from Thailand. First is the focus. Alright? Sabihin natin lahat, focus. Kami po, within the vision, ang focus namin nasa mission field. Habang kami nagtatrabaho sa Karen Tribe, na-meet nyo naman si Trakedo, si Telin ba, nakapunta na rito. No? Kami nagfo-focus. No? Ang plano this year, magkakaroon ng mga team sa bawat refugee camp, 7 refugee camps. We're planning this year to have 7 core team leaders sa 7 camps, 7 each. Sabi ko, daming plano eh. No? And mangyayari yon in Jesus' name. God willing. No? So we were focused. Magmi-minister tayo sa si Pastora Ella, talaga naman, pumunta pa doon sa lugar na yung sinasakyan niyang bangka medyo delikado. Kasi bago siya pumunta, may namatay na pamilya ng missionary. doon sa tubig, nalunod. Mga puting missionary. Tapos next siya. Next doon sa pumunta. Next doon sa pumunta. Okay? Kasi salitan kami. This week, nandito ako. Punta ako sa isang province. Pagbalik ko, naka-empake na siya. Alis na siya. Kasi kailangan may magbaalaga ng bata. Diba? Salitan kami. Kundi, we're out. Diba? So, may time. And then, we were focused in doing the work of missions. Salamat sa inyong prayer and everything, support, even financial support na nakaka-focus kami. Hindi ko po kinakailangan magtinda para po magawa ko yung mission. Amen? No, salamat po. God is good. Everything comes from the Lord. Amen? Hallelujah. Pero, sa vision, meron din tayong tinatawag na peripheral. Halimbawa po, nakatutok ako kay Tata Errol. Ha? Pero nakikita ko si Brother Raymond sa peripheral vision ko. Gets nyo? Alam niyo yung mga martial artists, speaking of Bruce Lee, hindi lang po haircut. Si Bruce Lee, nagtuturo ng martial arts sa kanyang school, tinuturuan niya yung mga martial artists na dapat alerto ka sa paligid mo.
Pag biglang may umatake sa iyo, kailangan handa ka. Yun, ibig sabihin, habang focus kang kumakain, bukas ang paningin mo sa peripherals. Gets nyo? Sa mga nagdadrive, hindi pwedeng, porket nakatingin ka doon, hindi mo na napipicture yung mga parating na sasakyan. Tama po? Kailangan may peripheral ka. Ang vision, ganon. So habang focus kami sa vision sa Karen, hindi nawawala ang jugs go sa paningin namin. Gets nyo? Sa prayers namin, lagi kaming bukas na bukas. Kahit malayo. No? Kahit nga, by the grace of God, in prayer, ang Diyos nangungusap pa rin. Tama po? No? And then, of course, nagmamasid kami sa buong jugs go. Okay? Sa jugs go QCCM, lalo na. No? Tahimik lang kami, pero nagpe-pray kami. Amen? Peripherals. But there's the bigger circle, kung tawagin ay big picture. What is the big picture? It is the heavenly vision. Alright? Kung ano yung big picture sa mata ng Diyos. Listen, you might be focused on your career. Ang dami mo na stress Nagtuturo ka, nagtatrabaho ka sa business mo. Ang dami mong mga challenges na pinagdadaanan. Pero kapatid, may peripherals. Dapat nakikita mo yung paligid. Yung mga needs for ministry. Dapat, pero higit sa ministry, dapat nakikita mo ano nakikita ng Diyos yung buong picture. Bakit kami nandun for 7 years? Bakit kami pinapauwi? Dapat alam namin kung anong point of view ng Diyos. Gets nyo? Huwag tayo ma-focus lang doon sa iyong sariling mga pangarap. Huwag tayo ma-focus lamang doon sa kinabibisihan natin. Kasi sa totoo lang, no, Pastor, si Pastor, merong mga challenges yung pamilya niya. Tama po? Meron ba? Wala yata no? May mga challenges pamilya niya, pero sa kanyang paligid, yung tinitingnan niya, hindi lamang yung focus niya, yung pamilya niya. Iniisip din niya kayong lahat, bawat pamilya niyo. Amen? No? Kahit hindi niya malalaman lahat ng tungkol sa inyo, nasa peripherals At higit sa lahat, nasa vision kayo ng Diyos. Amen? Nasa heavenly vision. So, kailangan na intindihan natin na hindi tayo parang halimbawa kami pinapauwi ng Lord, pwede ba namin sabihin, hindi, marami pang gawain dito sa Karen. Marami pang gawain dito sa Thailand. Hindi namin pwede sabihin sa Diyos yun because there's a big picture that we need to see. Amen? Hallelujah. So ano man yung focus problem mo, tingnan mo kung ano nakikita ng Diyos sa panahong ito. May gagawin ng Diyos sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, may gagawin si Lord sa iyo ngayong taon. Mga kapatid, kahit victories in the past, thank you Lord yun. Pero hindi pa yun. Meron pang big picture. Hello? May mas malaki pang gagawin ng Lord sa iyo this year and the coming years until He comes. No? So, kailangan naiintindihan natin ito. Hallelujah. Now, last year, I think nabanggit ko sa inyo, nagka-problema ako sa eyes. Di ba? Pinagpe-pray nyo rin ako. Naranasan ko, hindi ako makapag-drive. No? Talagang kasi 95% hindi ko makita. Alright? Mahirap po mag-drive ang bulag. mahirap po mag-drive ang bulag. Alright? Mahirap din mag-drive ng walang headlight paggabi. Tama po? Alright? Delikado. Minsan yung mga iba, napapansin ko yung ibang jeep, patay yung ilaw or something, tapos bigla na lang nandyan na. Delikado yun Tama po? No? Lalo na pagka pumunta kayo doon sa Thailand, doon sa sigsag-sigsag, hindi po pwede na ikaw mahuhulog sa bangin kasi wala kang vision. Do you understand what I'm saying? Vision. Okay? Ganon din naman, lalo na po sa mga younger drivers, hindi makasurvive ng walang direction. GPS, Google Maps, Waze, whatever. Tama po? Ako sa totoo lang, kahit ang lapit ng pupuntahan ko, naka-Google Maps pa. parang ano ba to?
pampabobo ba to? Parang ganun, no? Pero sa totoo lang, no? Pero nung araw, wala naman pong mga wala namang mga Google Maps, Di ba? Pero kailangan po, nakakatulong po sa atin yan, Lalo na malalaman mo kung mas traffic yung way na yan, di ba? No, kasi hindi lahat nakikita natin, hindi tayo lahat naiisip natin. No? Hallelujah. Praise the Lord. So, vision should drive the ministry. I'm also talking to the leaders. Vision should be the one driving the ministry. Vision should be the one driving your family. Not just the need. Gets nyo? Marami sa atin focus sa need. Kailangan kumita. Wala masama ron. Kailangan tutukan yun. Amen? Pero kailangan makita mo yung big picture ng Diyos. Bakit tayo dumadaan sa pagsubok? Amen? Kailangan makita natin how God sees things. Alam niyo, maraming mga churches ngayon, AI is running the church. I'm not against AI. I use ChatGPT, lalo na sa grammar. Sa totoo lang, no? Kasi nahihiya na ako magtanong sa asawa ko, tama ba 'to English ko? No, si English teacher, di ba? Para madali, prepare ko ang mensahe ng Panginoon, tapos ipapacheck ko yung grammar kay ChatGPT. Hindi po ako humihingi ng message kay ChatGPT. Ito po hindi galing sa ChatGPT. Never. Hindi nga ako ever nag-preach ng preaching galing sa Google. Never. Simula 2001 nagpastor ako, nagpe-preach na ako before that, never ako nag-preach na nakuha ko sa Google. Reference meron. Okay? But now, tanungin mo mga pastor sa buong mundo, ang laking percentage, AI is running the church. I'm not anti-AI, sinabi ko na sa inyo. Pero mga kapatid, pag wala kang vision, kokopya ka lang. Kopya ka lang ng kopya. Hello? Ano ba yung uso? Kailangan ganito itsura ng church. Kailangan ganito ginagawa natin. Kailangan ganito. Hindi masamang matuto sa mga natututunan ng iba. Pero dapat vision ang nagdadrive sa'yo. Sa atin, sa buhay natin. Amen? Kung anong plano ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Are you still awake? Amen, no? So, how about in our relationship? In our partnerships? No, sa church. Sa ating mga partner sa labas na mga mananampalataya. Okay? Tayo ba ay visional or transactional o contractual? No, ano ibig sabihin? No, ano po ba yung dahilan bakit tayo merong relationship sa isa't isa as Christian? Maraming tao contractual. Pag may makukuha ako, tuloy ang partnership. Gets nyo? Halimbawa, pag nabe-bless ako sa turo ni Pastor B-Boy, andito ako sa Jugsgo QC. Pero pag nanawa na ako, alam mo, nagulat ako meron ako na-meet sa isang Kristiyano. Kinamayan ako. Sabi sa akin, medyo nagdadalawang isip ako kung sasabihin ko. Sabi sa akin, ay salamat naman, nandito ka na. Para may iba naman. Patay tayo dyan. Nilayuan ko na Nilayuan ko na. Bakit? Namimili. Gets nyo? Alam ko, darating yung araw, aayawan din ako nun. Gets mo? Kung kayang gawin ng tao sa isang tao, kaya rin niyang gawin sa iyo. Yung mga nagsasalita sa likod mo, ng iba, tapos ikaw naman parang interesado ka makinig, ay darating ang araw, ikaw naman pag-uusapan nun. Hello?
Sa relationship natin, are we visional or transactional? I have outgrown the teaching of my pastor. Wow. Yikes. Delikado yan. Dati nabe-bless ako sa church namin, kaya lang paulit-ulit. Ganun at ganun naman, yung worship song, ganun pa rin. No? Yung timeline, no? 'Di ba sa isang bansa, yung iba-iba yung ano natin ang tawag dito yung sa time halimbawa sa calendar, nauuna mag-January 1 sa isang lugar kaysa sa iba. Time zone, no? Sabi sa time zone, ngayong oras na ito, January 1 sa bansa mo. Pero doon sa kabila, December 31. Pero sa church niyo, 1990 pa yung mga kanta. Alam niyo ibig sabihin nun? Parang yung time zone ng worship niyo, makaluma. Alam niyo yung mga ganun mag-isip na tao. I'm sure dapat naman po natin ini-improve yan. Amen? Sabi ko, ako yata yun, yung kanta ko, One Way Jesus pa rin Bakit? Yun yung nakakanta ng naiintindahan ng mga nasa Thailand May translation sa Thai, may translation sa Karen, may translation sa Burmese. Ano yan? Ano meron? Ano ka? Pupunta ka sa sari-sari store? Ano to? Ibalik mo sa akin yan. Kailangan ko yan pag nag-altar call. Sikreto ng mga pastor. Candy. Kundi Bretasor. Okay. Baka maslain kayo No? Okay. Kasi alas 6 ba ako nag-toothbrush? Okay. So, contractual, no? Transactional. Mga kapatid, hindi pwede ganon. Hindi pwede namimili. Dapat, ano man yung turo, magpe-pray tayo sa Lord, Lord, speak to me. Kung ano yung tinuturo mo sa akin dito, ba't ko kailangan marinig to? Ang Holy Spirit, nasa iyo naman mag-i-speak sa sayo. Amen? Open naman tayo makinig sa iba. Amen? Pero minsan po, kapag nabe-bless, nasa church. Di ba? Pagka wala ng blessing, ayaw na mag-church. Contractual tawag doon. Hindi po tayo contractual. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka contractual. Permanente ka. Permanente blessing ng Lord sa'yo. In Jesus' name. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Lord. Sa ating commitment, sa leader ba tayo nakatuon? O sa vision? We love Pastor Obet so much. Amen? Nung kinuha ng Lord si Pastor Obet, yung iba namimili. Saan na si Pastor Obet? Wala na si Pastor Obet. No? Tawag dito, ayaw na rin nila magpatuloy. Bakit? Hinahanap nila si Pastor Obet. As much as we honor and love our pastor, he is our Father. Amen? Pero mga kapatid, saan tayo nakafocus? Sa vision o sa leader? Yan ang tanong. Di ba? Dumating yung time si Pastor Obet, pastor dito Tapos ako yung magiging pastor. Di ba? Dumating yung time, ako yung pastor, tapos siya na may magiging pastor. Saan ka nakatuon? Paano 50 years from now, kung buhay ka pa? No? Hindi na siya yung pastor. Sir, 100 ka na nun Hindi na siya yung pastor. Yung kanyang mga anak, nandito pa kaya? Kung hindi pa bumabalik ang Lord? Are we vision-led? Vision-focused or leadership-focused? Gets nyo? Hallelujah. Asan ang commitment natin? And are we serving the vision or the ministry? Bakit ko nilagyan ng versus yung ministry tsaka vision? Magkaiba yun Maraming tao busy sa ministry, pero responsable lang.
Inassign ako dito magiging tapat ako dito. Well, maganda yun. Amen? No? Inassign ako magpastor dito, magturo ng mga bata, mag-lead ng worship, I will be faithful in it. Pero, routine na lang. Wala nang apoy. O kaya, responsibilidad mo lang. Walang pag-iiwanan si pastor, biboy. Kaya kailangan kong gawin lang ito. Kahit na wala na yung puso mo sa tinitingnan ng Lord. Ba, kids? Ang Lord, sabi nga, huwag niyo hadlangan yung mga bata lumapit sa akin. Nung una, excited ka nung na-wear out ka na rin, kasi ang kukulit. No? Nung bago pa lang, naalala ko, bago pa lang yung church natin sa Doña Anita, naalala ko yung mga bata, kinukuha yung mga mic stand, dito sa babarin. Malit pa si Rodney noon, siya pinakamabait kasi nakaganon lang si Rodney. Pero lahat ng bata, meron pa nagra-rhinoceros, ng bubunggo. No? Ang saya. Masisira yung mga gamit. Ako yung nakatiwala doon sa gamit. Ako, paano ba to? Buti na lang, nandito si Mama Roma, may pamalo, may patpat. Bakit? Kasi, mga kapatid, nakakapagod din po ang kids, ha? So, mga tao, pag wala ka ng vision, ministry na lang. Kailangan ko mag-lead worship Kailangan ko tumugtog. Lalo na yan, konti lang musician natin. Kailangan May vision ka pa ba? Nakikita mo pa ba kung... Kailangan ko magbigay inaasahan nila yung tithes ko Nandun pa ba yung apoy mo? Habang nagbibigay ka? Alam mo, di ba culture dito yung nauunahan? Unahan sa offering? Ganun pa rin, di ba? Excited, di ba? Pero mga tao, minsan, hindi ko malaman kung excited talaga pa tayo. Dapat po, may vision yung nakikita natin. Lahat ng 5 na ihuhulog ko dyan, marami maaabot. Gets nyo? Vision, not ministry. Hallelujah. I pray lumaya po tayo mula sa ministry. At tayo po ay dalhin, i-drive ng heavenly vision. Yan ang mensahe natin. Tama po? Vision is burning in your heart. It is not maintenance. It's never about maintaining what you need to do or not about responsibility. Hallelujah. Now, I'm not talking about corporate vision. Alam mo yung corporate vision? Di ba? Lahat ng kumpanya, school, may vision and mission. I'm not talking about that. I'm talking about the big picture as far as God is concerned. Heavenly vision is, basa. Ilaw ba to? Hindi. Hindi gumagana. Heavenly vision is from God. Hindi ito ambisyon. Hindi masama yung meron tayong vision sa mga school, sa mga kumpanya, hindi masama. Pero dapat po, may bigger picture tayo nakikita. Heavenly. It's from God. No? Kaya, ang vision ng Diyos, it's all about people. It's always about people. It's always about need. Bakit niya pinadala si Jesus Christ? Kasi mahalaga sa Kanya yung tao, yung need ng tao maligtas. Yung need ng taong gumaling. Meron ba may sakit dito? Meron ka bang kakilalang may sakit? Vision ng Diyos na pagalingin tayo. Ang gusto ng Diyos, mapagpala po tayo. Abundant life. Sinabi niya yun vision niya. I've come that they might have life and have it more abundantly. Everybody say abundant. Vision, mission. Tama po? It's all about people. It's all about needs. We are not going to have global missions just for the term, kami may mission. Kami ay may global outreach. It's all about the people there who are still dying now. Doon sa bombahan na kinikwento namin sa inyo. It's about people running away from Myanmar, going to Thailand. I'm just focusing, Alright? No? It's all about those mga kababaihan who are depressed.
Kasi hindi sila nire-respeto sa kanilang mga tahanan. No? It's all about the people who are suffering. Jesus sees them. Vision is about a place. Territorial yan lagi. No? Ano ba ang vision ng Diyos para sa Quezon City? Ano vision ng Diyos para sa Mariana? We can get happy here with our fellowship, pero dapat makita natin na may purpose. Bakit tayo nasa tapat ng Robinson? Amen? Bakit dito? Di ba? Bakit tayo nilalagay ng Lord sa specific place? Bakit tayo binigyan ng Lord ng 7, 8 ba? Yung dagdag Spain? 7 countries. Bakit tayo binigyan ng prophetic word na tayo ang jugs ko dadalhin sa 7 countries? Minimum. Hello? Bakit? Kasi God has a vision for places. Hallelujah. Alam nyo, nung nandun kami sa Karen, sabi ko nga, hindi ko akalain na meron pala tayong impact in nation building. Doon ko lang yun naramdaman eh. Yung nation building, yung talagang posible na makabuild ka ng nation. Kasi focus tayo sa ministry. Doon sa ginagawa natin eh. Pero pwede pala. Pwede pala tayo makabuild ng nation. I'm speaking from 7 years of God's grace. Nakuha nyo? No? So, it's about place, it's about God's purpose. Anong gusto i-accomplish ng Diyos? That's vision. And yung vision, no? Yung globe. And merong staff doon sa logo. Nagets nyo? Iabutin ng shepherd staff yung mga bansa. Yan ang vision ng Diyos. Hallelujah! Tuloy natin. Ilang minutes pa ako. Pwede akong putulin. Pwede. Okay lang. Okay. So, nung dumating kami doon, 2019, I saw the vision. Bakit kami pinadala ng Lord doon? Doon ko lang nakita. I saw the vision sa Revelations chapter 7 verse 9. Pakibasa nga po. 1, 2, 3. First time we came there, naupo ko. Maliit pa rito yung room sa isang office. Hindi po office, parang, yun, maliit pa rito. Kalahati nito. Andiyan ako sa likod. Binabasa tong verse na to. Tapos parang nagrema talaga sa akin na may great multitude na kailangan yung every nation, people from every nation, from every tribe, from every people, every language, they are standing and worshiping before the Lamb, the throne, and before the Lamb, worshiping. Hanggat di pa nag-worship ang mga bansa. Big picture not just Karen not just 7 countries big picture, vision. Hanggat kailangan pa nilang maligtas. Salvation belongs to our God who sits on the throne. Hanggat di pa sila ligtas, hanggat di pa sila nag-worship, kaya yung mga worship team dito, mga kapatid, ako na nagsasabi sa inyo, grabing opportunity para mag-lead ng worship doon. Yung anointing na binigay sa inyo ng Diyos, hindi lamang dito sa Jagsgo, sa Pilipino. Mga kapatid, I was in the Indo-China Prayer Conference. I was in another convention. Mga worship leader, puro Pinoy. Puro Pinoy. Puro Pinoy. I had the small opportunity to lead. Sabi ko, sana nandito si Pastor Biboy. Ganon ako eh. Sana nandito yung team. Vision eh. Di ba? Mga kapatid, hanggat di nag-worship, hanggat di save, tutuloy-tuloy tayo sa global. Hello? Hallelujah. Naku, parang, may excited pa po ba rito? Now, my question to you is, where are you? Where is your family in the big picture? Habang nag-struggle ka, yan mismo, habang nag-struggle ka sa karir mo, sa negosyo, habang nag-struggle ka, nasaan ka
sa paningin ng Diyos. Ano ang gagampanan mong papel? Yun yun. Habang may struggles ka, naku, may sakit ako. Habang ikaw, naku, wala nagmamahal sa akin. Kapatid, nasaan ka sa vision ng Diyos? Our lives, our relationships, our careers, our dreams, our ministries must all run towards that end game. Gets nyo? Kailangan lahat ng ginagawa mo, may kinalaman sa big picture. Hindi lang para sa sarili mo. No? Now, I want to talk about my second point. Leadership. Vision drives. Leadership rides. Nako, parang hindi yun nakukuha to. Ang vision dapat nagdadrive sa atin, pero leader ang sasakay. Leader ang tatakbo patungkol sa vision, patungo sa vision. No, alam mo, napakahalaga ng leaders dito. Sa pamilya mo, importante leader. Pag watak-watak, ang hirap. Alright? Sabi ni John Maxwell, di ba? Alam niyo to? Everything, basa. Everything, kahit pala gaano kaganda vision, pag sablay ang leadership, may problema tayo. Gets nyo? Kaya pala tayo tinutulungan ng Diyos para ma-mold tayo sa leadership. No? Kasi po, hindi mangyayari yung vision kapag hindi susunod ang leaders. Kanya-kanyang mundo, kanya-kanyang buhay, walang mangyayari. No? Hallelujah. Alam niyo, ako'y nanonood sa TV ng Sports Fest. Hindi, sa group chat, ng mga video. Pinapanood ko, tuwan-tuwa ako eh. Nakita ko nung si Pastora Joan, dinibol yung bola ng ganun eh. May gigil eh. Sabi ko, naku. Tapos may nagsasakalan. Kita ko yon. Panood ko yon. No? Sabi ko, titindi na talaga. Jugs Go QC, pan-champion talaga. Pero mahalaga po ang papel na ginampanan ng volleyball coach. Yung expert sa Shakey's Bilig. Ipapabok, di ba? Matagal na kami, nagkikwento yan eh, no? Shakey's Bilig, ganyan-ganyan, tagal na. Expert yan. No? Nung nakita ko dito, basta ang gagaling yung maglaro eh. Yeah? Sabi ko, matindi ah. Ilang kayang salon pass ang katapat nito. Pero leadership is important. Mahalaga coach. Mahalaga yung lalo na halimbawa basketball, may last 2 minutes, ganyan. Importante may point person. Wala siya eh. Umuwi. No? Hindi, di ba sa basketball, no? Meron talagang isang tao, yung crucial, clutch, di ba? May importante na pinapasahan ng bola. Katulad ni March, di ba? Nasa free throw. Di ba? Leadership is important. Amen? Hallelujah. Kasi kahit gaano kaganda ang pangarap mo sa pamilya mo, kung hindi ka magli-lead bilang tatay, hindi mamaabot yan. Kahit gaano ka bulaklak yung pangarap mo, kung hindi ka titindig bilang isang tatay, isang nanay. Alam niyo mga nanay, grabe pinaglalaban. Minsan, yung tatay, sablay na eh. Pero yung nanay talagang nagdadasal. Siya na lahat gumagawa. Alam niyo yun, pinipilit bitbitin yung buong pamilya. Leadership yun eh. Gets nyo? No? Sa kumpanya, ganun din. Sa trabaho, ganun din. Sa school, sino sa inyo yung may mga group work sa school, naalala nyo pa? Tapos yung mga classmate nyo, walang pakialam. Sabi mo, ako na lang bahala. Ako na lang gagawa ng lahat. Yung martir, di ba, ikaw gagawa ng lahat. Akala mo magaling ka pag ginawa mo lahat. There's a challenge in leadership.
na kailangan mong i-mold yung sarili mo, tibayan sarili mo. Kahit nasablay itong classmate mo, kailangan tumindig ka. Kahit na yung team mo, lahat tayo may diferensya. Hello? Kahit lahat tayo may diferensya, kailangan tumindig, may leader na kailangan tumayo. Leadership ang talagang gagamitin ng Diyos dyan. Amen? Now, pag sinabi niyo leader, si Pastor Biboy lang yan. Pastor Biboy, you're our leader. No? Ikaw na lahat, glayang-glayang si Pastor. Si Pastor na yung nag-counsel, si Pastor na yung nag-preach. Sabi nung si Dave White, yung missionary, sabi niya, si Pastor, ang galing-galing. Ayun, nasa si Pastor, patay na si Pastor. Kasi siya rin naglinis. Siya rin lahat. Yeah? Ang galing eh. Pero mga kapatid, kailangan po natin maintindihan, lahat tayo dito dapat mag-arise. May 4 na quadrant ako i-share sa inyo, no? Mabilisan natin. Unang-unang leadership, personal leadership. You should lead yourself first. Hello? Akala mo hindi ka leader, ikaw dapat sarili mo nililid mo eh. Di ba? Ikaw rin na maglilid sa paa mo, pupunta ng church. Gigising ng maaga. No? Kailangan, yung ililid mo yung kamay mo, nako, titipidin ko na muna para ito kasi para sa Lord to. I gets nyo? Lilid mo yung sarili mo. Pero hindi lang yon, meron ding one-to-one, di ba? Leader ka eh. Huwag mo sabihin, hindi ka pastor, hindi ka elder, hindi ka ministry head. Leader ka. Kahit senior citizen ka, leader ka. Kahit bata, leader ka. Kita niyo anak ko, si Tob, leader yun. No? Hindi basta-basta bumibigay yan. Tigasin yan eh. No? Dito, leader ka. Hallelujah. So, one-to-one, discipleship, leader ka. Naalala ko, sa school, hindi pa ako pastor, nagba-Bible study ako. One-on-one. Minsan one-on-two, mag-boyfriend. Huwag muna kayo mag-date. Ba-Bible study ko kayo. College. No? Mag-Bible study tayo. Wala ko alam ituro. Pero leader ako. One-on-two. Kapatid, leader ka. Of course, team leadership. No? Kailangan mag-arise ang mga team leaders and yung pangmaramihan. How do you lead? Can you tell me, how do you lead a church with 50 churches? Elders, wise men, wise women, how do you lead church with 50 churches, congregation? How? Imagine niyo si Pastor Cynthia, ang bait-bait, pumupunta rito, nagpipreach, nabe-bless ka. Sipin mo yung burden, nagbit-bit nun. Can you imagine? Pastor, may isa ka. Si Pastora may 50. Can you imagine? Oh, yung mga children's ministry. Huh? How do you lead a church? How do you steer a wheel of a ship? Sa mga nagje-jet ski. Sino marunong? Ako hindi. Mga nagje-jet ski. O kaya mga marunong mag-bike. Sino marunong mag-bike? Yan. Paano mag-U-turn ng trailer? We need to be developed from personal hanggang makarating tayo dun. Sabi ng iba, ayaw ko na. Ayaw na. So I've realized that many leaders are going through challenges. Listen, gifted leaders still go through personal struggles. Pogi ng pastor nyo, may struggle yan. Yet they continue to encourage others. It's not that they are lying or pretending to be strong. It's their duty to help people overcome challenges, even while fighting battles of their own. Worship leader dito, tumatayo, nakikita ko sa live stream linggo-linggo, may problema yan.
May challenges yan. Pero kailangan niyang magpuri tayo sa Panginoon. Di mo alam, dugo-dugo. Sugat-sugat. Kailangan mag-preach. Kailangan magturo Sunday school or faith. No? Kailangan mag-pray. Kailangan magturo ng kids. Kailangan mag-mission. May battle sila na sarili. But because they are not only called to win individually, but to strive for victory collectively. Are you getting this? Yeah. Yung tagumpay ng leader, hindi lang pa sarili. Collectively. Tagumpay ng lahat. This is not hypocrisy, it is responsibility. Inulit ko lang po yan. Tama naman yung sabi ni AI, tama yung grammar ko. Pero all I'm saying is, we are going through challenges. Pastora Cynthia, Pastor B-Boy, yung ating magaling mag-basketball na Sister Joanne, Pastora Joanne, nasaan na yun? No? Dito, ayun. Di ba? Kailangan niya kayong i-encourage kahit na meron silang mga dinadala. So, maraming tao sumusuko, maraming tao ayaw na. Pero ni-encourage tayo ng Lord. Isa sa mga sinabi sa akin ng Lord nung pinapauwi kami ng Lord, be strong and courageous. Joshua 1:9. 3 beses sinabi yan. Because leadership is not for the faint-hearted. Hindi pwede yung, hindi pwede. Yung mga may kumpanya, nasa negosyo, hindi pwede yung mahina-hina eh. Gets nyo? Kasi may mga pagsubok eh. Yan. Whether you have a company of photography, or kung ano mang kumpanya mo, no? Meron ka ng ibang mga kailangan bitbitin eh. No? So we need to be strong and be courageous. It's not about the church. It's where you are. Because you are the church. May leadership kayong pamilya mo. You need to be strong and be courageous. So, binigyan tayo ng mga tools ng Diyos. I'm trying to be faster, Pastor. Dalawa lang no? Spiritual gifts. Gifts are tools. Hallelujah. The role of gifts in relation to the vision. Bakit ba tayo binibigyan ng Diyos ng gifts? Bakit ka gifted? Yan, no? Bakit? Kasi sabi dito sa verse na ito, a man's gifts make room for him. Nagkakaroon ka ng lugar sa mundong ito dahil sa gift na binigay sa iyo ng Lord. If your gift is wisdom, may purpose ka sa mundong ito, ba't ka binibigyan ng wisdom? If your gift is music, if your gift is, you're a people person, nagkakaroon ka ng space, ng room because of the gift that God has given you. If your gift is giving, nagkakaroon ka ng posisyon, nagkakaroon ka ng lugar. Kahit na konti lang pera mo, pero giver ka, nagkakaroon ka ng room sa puso ng mga tao. Kakaroon ka na room sa buhay ng mga tao. Mamamatay na sa gutom, huli na yon, na-meal nila, tapos biglang ginamit ka ni Lord to give. Nagkakaroon ka ng room para sa future ng yung mga magulang pinag-aaral nila, maraming anak. Mahal mag-aaral, di ba? Amen? Pero you have that gift. Your gifts make you room. Kung ano yung gift mo. Nakita ko si Sister Mean. Nung paalis tayo, galing kay Pastora Cynthia, dito, nasa labas, kausap sa labas na restaurant, yung nagpa-parking na bata. Sabi ko, Lord, hindi ko magawa yun Hindi ko nagagawa. Nagawa ko na, pero hindi ko lagi nagagawa. Sabi ko, grabe to si Mea, nagsishare ng word of God sa bata. Mas marami sa atin, kumakatok sa bintana Alam mo yung katok sa bintana? Yung ganon, di ba? Ganon. O kaya,
Yung kahit kita sa peripheral, hindi mo nakikita. Lalo na pag magtitinda. Alam mo, magtitinda. O kaya yung kapag kalapit sa kotse mo, magpupunas ng windshield. Nakakailang beses na ako rito. Wala sa Thailand nun eh. Yung nagpupunas ng windshield, tapos hingin pera, tapos ang laking katawan. Sabi ko, I'm back. Welcome home. No? Your gifts make you room. The weight you need to carry. I want to talk about the weight that you need to carry because you are gifted. No? Do gifted people still desire gifts? Ayan, no? Naalala ko, gusto ko yung mga pananalita ni Pastor Biboy pag birthday niya eh. Tumatanggap din po kami regalo. Parang akala nyo, kapal na mukha eh. No? Pero alam niyo yun, ang tanong ko, di ba pagka big time, nag-enjoy pa ba sa regalo yung big time, yung mga billionaires? Ayun, tanong. Do they still desire gifts? Ang hirap regaluhan ng lahat meron eh. Tama po? Do they still desire gifts? Huh? Tandaan nyo a man's gift make room for him. Okay? Yan yung literal na translation niyan. Alright? Pero mga kapatid, maraming tao sa umpisa, gusto ko magkaroon ng gift. I want to prophesy. No, I want to speak in tongues. No? Meron ba sa inyong ganon? Bakit kaya ganon? Parang sila spiritual, nag-speaking in tongues sila. Natabi ako kay Brother Raymond, nagpe-pray in tongues. Sana ako din. Natabi ako kay ganyan, nag-speaking in tongues, nagpa-prophesy, nakakarinig ng tinig ng Diyos. Many of us, sa pagsisimula, we want to receive gifts from God. Amen? Di ba? Isipin mo, bakit kaya ganon? Pag siya nag-pray, gumagaling. Pag ako nag-pray, namamatay. Di ba? May healing ministry, may healing gift. Ikaw may killing gift. Di ba? So tayo, gusto natin magkaroon ng gift. Amen? Pero nabasa mo sa 1 Peter Parker 1:1. Alam mo yung 1 Peter Parker 1:1? Sabi doon, with great power comes great responsibility. Habang dumadami gifts mo, dumadami rin yung responsibility mo. Gets mo? Mas marami kang gifting, mas marami kang dapat gawin. So may mga tao, ayoko na ng gift. Ayoko na. Kasi hindi ako makapag-commit. Sila na lang yon, mga gifted. No? Luke 12:48. To whom much is given, much is required. Jesus yan, nagsabi. No? Mas marami kang gifts, mas marami ang requirements sa iyo. Yung mga anointed, mas marami ang kailangan bayarang presyo ng sakripisyo. Hello? Yung mga may vision, yung mga gifted, mas marami ang requirement. So maraming tao ayaw. Pero gifts are tools that God has prepared for you para magampanan mo yung position mo, yung leadership mo, in your capacity, in where God is putting you. Pinapalakas ka ng Lord, binibigyan ka niya ng tools para magawa mo yung plano ng Lord sa iyo. Amen? Hallelujah. Now, the opposition against you grow. As you grow and are elevated in your gifting, you also become a greater target for the evil one. Alam niyo yan? Mas tumataas ang level mo sa spiritual life, tinataas ka ni Lord, mas lalong target to. Alam niyo yan? Pag tayo pantay-pantay, kayo pantay-pantay, tapos ako mga arrow, ma-attack ng bow and arrow, no? Kawawa yun nasa harap. Pero ang hirap i-target. But once ma-elevate, tinan niyo ako, elevated, kahit sabay-sabay kayo, tiradurin niyo ako, tiyak tatamaan ako.
Tama? Kasi ini-elevate ka nung stage. Ganon din sa Lord. Mas lalo kang gifted. Target ka. Pero kapatid, bakit sabi sa Bible, follow the way of love and eagerly desire spiritual gifts? Ha? Bakit sinasabi ng Bible, gustuhin mo ang gifts? Hanapin mo. Bakit? Habang sumusunod ka kay Jesus, the more gift that you need para makapag-serve ka sa vision. Not to serve just in the ministry, but to serve the big picture. No? Gusto ni Lord gamitin ka. Amen. So maraming mga Christians, leaders, ayaw. Pero sabi ng Bible, eagerly desire spiritual gifts. Hallelujah. Okay. Bibilisan ko pa. Bibilisan ko. Paano tayo ma-encourage? Ha? Sabi nyo, na-discourage na yata ako sa January preaching. Paano tayo ma-encourage? Okay? No? I want to talk about shared leadership. Okay? Shared leadership. Mabilis lang. Sabi sa Bible, pakibasa po, 1, 2, 3. Pag wala kang kasama, at meron ka mga plano, purposes, madidisappoint lang. Hindi mangyayari yung plano. Gets mo? Pero, with a multitude of counselors, yung plano mai-establish. Global, Pastor B-Boy, you're not alone. Never alone. As far as God is concerned. No? Nakita ko yung sports fest yung mga churches magkakakampi. May mga groups, pagdating sa QC, puro QC to Tinitingnan ko yung picture, walang politika doon Nakita ko lang na ganun. No? Di ba? Yung mga, nakita ko yung Malabanyas, kakampi ng isang church. Tama po? Di ba? Pero yung QC mag-isa, sabi ni Pastor B-Boy, as usual. As usual. No. In reality, okay, hallelujah, there's a shared leadership happening. Kailangan ma-involve lahat. Kailangan ma-involve ang lahat. Hallelujah. Bakit? Kasi pagka tayo lang gagawa ng lahat, di kaya ng QC yun, global. Di kaya. Kailangan Jogs Go. Kasi hindi naman QCGO Ang pangalan ng church natin JOGSGO. Amen? Jogs Go, hindi QC Go. Okay? So we need to have shared leadership. Hallelujah. When gifts multiply, ayan. And when responsibilities increase, stewardship means sharing them with others. Habang dumadami gifts nyo, dapat na i-share yung leadership. Okay? The call is for leadership to arise at every level. God is cheerfully giving gifts to each one, enabling them to fulfill their call and serve the common good. This is the year. Listen, this is the year. Gusto ng Panginoon magkaroon ng shared leadership sa atin. Na hindi lang isang tao magbubuhat ng burden. Hindi lang Pastora Cynthia, hindi lang Pastor B-Boy, hindi lang ikaw bilang isang padre de pamilya o madre de pamilya. Kasi sabi mo, ako lang nagbibit-bit sa lahat na pinagdadaanan namin. No. God is forming a shared leadership team sa buhay natin this year. Amen. No? Kailangan maintindihan natin, magkaiba yung team leadership sa shared leadership. Ang team triangle. Kita nyo? Voltes 5. Ayun may leader. Yan ang team leadership. Kailangan po natin yan. Kailangan natin ng head, pastor. Okay? Kailangan po. Pero mga kapatid, hindi dapat yung pula ang nagbibit-bit sa lahat. Hindi team leadership lamang, shared leadership. Ano shared leadership? Ganyan na shared leadership. Lahat
nakabilog. Just like in the book of Revelations, there are 7 churches with 7 pastors or angels, messengers. At nasa gitna nun si Jesus. Circle eh. Hindi triangle. Di ba sa may flowchart sa kumpanya, triangle lagi? Tama po ba? Triangle o kaya pa ganun? Ang flowchart, tama po? May tuktok eh, may CEO. Tama po? Pero kapatid, kinakailangan makuha natin yung idea ng Diyos about shared leadership. There will be shared concern. Hello? Shared concern. Tiningin 12 apostles. Sino head nun? Sino head ng 12 apostles? Hindi, nung wala si Jesus, sino head sa 12? Peter, sure kayo? Sino? Paul? Sino? Ha? Shared leadership yun. The 12. Gets you? No? Walang pope dun. Gets you? Shared responsibility. Lahat sila delegated responsibilities. May consultation. Tingnan mo yung Book of Acts. May problema ang church. Sino tumayo? Si Peter? Hindi. Si James, the brother of Jesus. Yung kapatid sa laman ni Jesus, anak ni Mary. Council of the Book of Acts. Hindi si Peter ang tumayo, si James. Kasama nung council. Sabi nila, ito, solusyonan natin problema ng church. Hindi si Peter. Bakit? Shared leadership. Gets nyo? So, ang Diyos, bibigyan tayo ng wisdom na kinakailangan magkaroon ng consultation. Kami mga pastor, I don't know, we learn along the road, no? Ako po, simple lang po kasi ko. Ang alam ko, pastor, o di leader. Alam niyo yan? Habang nag-grow. Pero, pwede naman palang shared yung bit-bit. I gets nyo? Pwede naman pala yun sa Bible. Alright? Shared yung bit-bit. No? You see the same picture or vision, but you are working on different areas of responsibilities. Merong synchronized decision makers. Lupit, no? Parang elders natin, wala pong head yung elders eh. May head po ba kayo? Wala. Di ba? Synchronized. Parang kumbaga circle siya eh. Shared leadership. Pag may kailangan desisyonan para sa church, walang isang Panginoon. No? Walang Panginoon sa church. Hindi tayo. Hindi tayong Panginoon. Merong submission. Shared leadership. Hindi po ito komunista. Okay? Hindi po ito demokrasya. Okay? Kung hindi, ang Panginoon pa rin ang pinaka-head. At nag-appoint pa rin ng pastor, pero tulong-tulong sa pagbibit-bit. So what can we learn from this? Responsibility issue, circle. Pag-respect ang issue, triangle. Halimbawa, dinala kami ng Lord dito. Pupunta kami sa main. Nandun si Pastora Cynthia. Amen? Andun si na Pastor Sharam. Pare-pares kaming pastor doon. Hello? Pero merong triangle pagdating sa respect. Pastora Cynthia. Gets nyo? No? Alam nyo, sa kingdom of God, walang replacement. Meron extension. Gets nyo? Meron tuloy-tuloy. Yung anointing nagpo-flow. Elijah, double, Elisha, ganun. Extension. Bakit? Sa respect, triangle. Pero, dumadami na yung pwedeng gumawa. Amen? So, I don't know. I pray that God will give us wisdom in this. Na matutunan natin, na konsultahin ang bawat isa. Sa mga churches natin, tanungin natin yung mga leaders, yung mga kapatiran, sa team, talagang magkaroon ng shared na pagbitbit ng burden. Amen po? Hallelujah. So anyway, dalawa yun vision and leadership.
Now, in light of the vision and church leadership, God is leading us to come back home. It is not a retreat. Hindi po tayo sumusuko as jugs go. Amen? It's not a retreat but a reward. Sabi ni Bishop Mario, pinapauwi na kayo ni Lord as a reward. Oh my God. Di ba? Oh God, Lord. No? As a reward. We are moving back in order to move forward. I gets nyo? Babalik kami para umabante. Tayo. Kami. I gets nyo? Hindi to retreat, hindi to pagsuko. May plano ang Diyos sa big picture. Amen? As far as I'm concerned, kami po ay taga-bitbit. Taga-tulong. Naalala niyo si Moses? Nandiyan si Aaron tsaka si Hur. Nung nangangawit na si Moses, tumutulong si Aaron sa kabila, at sa kabila naman si Hur. Heart naman, heart. Amen? Amen? We're just here to do that. Hallelujah. So this 2026, nasaan ka sa vision? Sa big picture. Focus ka lang ba? At walang pakialam sa peripherals? O tinitingnan mo yung big picture ng Diyos? And the leadership in us should come out doon sa inilagay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen po. Amen. Hallelujah. I hope na-articulate ko ang mensahe ng Panginoon. Bahala na po, Holy Spirit, na patuloy na magpa-sink in sa atin yan. Amen po. Hallelujah. So,